3 taon na nakalilipas pero sariwa pa rin sa alaala ng ilan ng biktima na itatago namin sa pangalang Imelda, ang bangungot na pinagdaanan ng kanyang nooy 17 taong gulang na anak na si Leia, hindi niya tunay na pangalan. Kwento ni Imelda, nagsimula ang kanilang kalbaryo nang dumating sa kanilang lugar ang dayong si Emmanuel de Luna o mas kilala sa tawag na Ekong. Yung chewin po niya sa tagal ng panahon, napansin na po niya na lagi po niyang kinakausap niya ba. Ang araw-araw na pagbili ni Ekong sa tindahan ni na Imelda, may hidden agenda na pala. Pinibiro yung bata at sinusundan. Sinaway na siya at sinabihan siya, bakit sinusundan mo yung bata? Sabi niya wala daw. Ilang buwan pa ang lumipas, napansin nilang tila nag-iba na ang mga kilos ng kanilang anak. Lagi siya nagtatago sa bahay. Pag pumupunta may tao, sinasabi niya, Mama, papatay ako siguro yan, ikong yan. Labis nila itong ikinabahala lalo na't may espesyal na kondisyon si Leia. Sa edad ng anak ko na ganyan, walang kaisipan na maayos. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang noong February 2020, isang lihim ang ibinunyag ni Leia sa kanyang mga magulang. Ang dalagita, makailang beses daw palang pinagsamantalakan ni Ekong. Kulang pa ang hirap na tinahanas ko bilang ina at anak ko muntik mamatay. Kwento pa ni Leia, sumama raw siya kay Ekong matapos siyang pangakuan na bibigyan daw siya ng 20 piso at biskwit. At saan pupuntahan ako sa sunod sa damuhan to. Nang ipatawag ng mga social worker ng barangay si Ekong para sa krimeng ginawa, nowhere to be found na raw ito. Dahil dito, inilapit na ng mag-ina ang reklamo sa PNP Montalban. Batay po dun sa salaysay ng biktima, maraming beses siyang ginalaw nitong suspect. July 20, 2024. Wala naman sir kasi nandun siya sa looban. Isang tip ang natanggap ng CIDG DSOU na si Ekong na lumipat na raw si Ekong sa Caloocan City. Nang makumpirma nila ang lokasyon ng suspect, sinugod na ng CIDG DSOU ang pinagtataguan ni Ekong. So, tinaguan mo kami ng tinaguan. Ha? Sirapan kami sa iyo ha. At kayo ho ay may kaso? Inaakusahan kayo? Wala po sir, wala talaga ako sir. Wala po talaga ako alam sir eh. Ang sakit po sir sa akin na papaamin po ako na hindi ko po ginawa. Nakaharap si Ekong sa kasong qualified rape. Kung mapatunayang nagkasala, pwede siyang makulong ng habang buhay. Makalipas ang 6 na buwan, muling binalikan ng resibo ang mag-inang sina Imelda at Leia. Kapansin-pansin na mas magana ang loob ni na Imelda at Leia. Sa suspect po nung nahuli siya, halos parang nabunutan ako ng tinik. Malaki na rin daw ang ipinagbago ni Leia. Kahit paano, naalis na raw ang pagkalugmok at takot ng anak. Patuloy rin daw silang dumadalo sa mga pagdinig ng kaso laban kay Ekong. Umaatin ako ng hearing para po dun sa ng kaso ng anak ko, makulong na siya habang buhay. Sa ngayon, abala si Leia sa pagiging ina sa kanyang 3 taong gulang na anak na naging bunga ng bangungot na naranasan sa kamay ni Ekong. Ngayon po, dun sa anak ko nakikita ko po, nagiging masaya na po siya. Sa aking apo na mahal ko yang sinasabi ko sa kanya na maging mabait na bata. Kasama ang social workers ng Montalban Rizal, binisita ang mag-iina para kumustahin at malaman ang kanilang kalagayan. Kamusta naman po kayo? Ito po, pinang po, nakakaraos naman po sa araw-araw, ng buhay, at lumalaban naman po sa lahat ng lagot sa amin. Inilapit rin ng resibo ang anak ni Leia sa Barangay Health Center para matignan ang kalusugan ng kanyang anak. Ayon sa health worker ng barangay, malusog ang baby ni Leia. Sa 3 years old, okay naman siya. Na-assess po natin yung timbang niya at saka yung height niya. Okay naman po. Nasa normal naman po yung timbang po niya. May natatanging hiling sina Imelda at Leia para sa bata. Hiling ko po ngayong Kapaskuhan, kahit po kunting lang salo-salo at mabinyagan lang siya. Yun lang po. Inilapit ng resibo ang pamilya sa lokal na simbahan sa kanilang lugar. Pe-prepare po yung magulang ng bata, yung sponsor, no, yung kasama po nila na ninong at ninang, binibigyan po ng catechesis o pre-baptism seminar. Matutupad na ang kagustuhan ni Nanay Imelda. Kinabukasan, maagang gumising at naganda ang pamilya ni na Imelda at Leia.
hindi maikakaila ang tuwa ng magkakaanak. Bago magsimula ang pagbibinyag, nagkaroon muna ng maikling seminar at counseling ang simbakan. Ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mas panatag na raw ang loob ni Imelda na may gabay na ng may kapal ang kanyang apo. Nabinyagan na po siya, na tupad na po yung pangarap ko na mabinyagan. Welcome po sa GMA Network. Nitong Huwebes, may inihanda ring munting regalo at sorpresa ang resibo para sa pamilya. Mga damit pambata, grocery items at Christmas packages na pwede nilang pagsaluhan ngayong Pasko. Kamusta ho ang pamilya ngayon? Sa awa ng Diyos, pinagdasal ko po yung nangyari po sa amin. At nakaano na po yung taong mabasa na po. Sa abot ng aming makakaya, kami naghanda ng munting handog. Pagdamutan nyo na itong aming nakayanan, Christmas package ho. Ito, ano ha? Pagdamutan nyo na ho ito at meron kayong mapapagsaluhan. Teka nga muna, nasa may tissue. Patay ko pinapayak itong mga to. Wala pong ano ma'am. Tapos, hindi pa yan. Hindi pa ito, no? Meron din tayong handog na grocery naman ito. Tapos, ito po ay para sa iyo. Okay? Ang ganda mo dito sa damit na to. Mami, sana nagustuhan nyo, ha? Para sa mga tulad ni Lea na may espesyal na kondisyon, mas higit na pagmamahal at aruga ang dapat nilang nakukuha. At dahil tila kabaligtaran nito ang kanyang natanggap sa kamay ng ibang tao, iiral ang batas para tugisin ang sino mang umabuso sa kanyang kamusmusan. Sa tulong ng kanyang ina at pamilya, unti-unting bumabangon sina Lea at umaasang balang araw, papanig sa kanila ang katarungan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel